Nako Bato, wag ka na magmalinis. Gusto mo rin na maging vice presidente na papalit kay Sara Duterte sa iyong amo. Right now, I can't give you my vote. Maniwala kayong tao sa akin? Sana maniwala sila. Nako mga kaibigan, usapang naghahamon. Itong si Senador Bato na nakikiusap, nagmamakaawa na maniwala daw tayo kay Bato. Kapag sinabi ko ba na my vote is sacred and I cannot divulge it to you, maniwala kayong taong bayan? Kung ano. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong mga binitawan na pananaw. Binitawan ibinahagi ni Senador Bato na siya ay bubuto, titindig para sa katotohanan pagdating sa impeachment. Ibig sabihin ay pag nagkaroon ng butuhan para hatulan si Sara Duterte ay titindig siya para sa katotohanan. Ibig sabihin ay bubuto ba siya para mapatalsik ng tuluyan sa pamamagitan ng impeachment itong si Sara Duterte na kanyang amo, na kanyang sinasanto. Mga kaibigan, ay napakadami rin ang mga nagbibigay ng kanilang public opinion. Public opinion. Na yun ay pawang nire-respeto po natin. Ay nag-aambisyon pala ito na maging vice presidente din. Itong si Senador Bato. Aba ay matindi mga kaibigan. ICC, nasaan na kayo? Ay sa bagay, alam ko, malapit na yan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding mga banat, paninindigan ni Senador Bato tungkol dito. Laban sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Laban sa kanyang amo na si Sara Duterte. Samahan niyo po akong pakinggan, unawain, panoorin, at nang sa ganoon, lubos po nating maintindihan. Nako, baka hindi kayo makapaniwala. Eto, at ay nako, sabik na ako. Ibahagi po sa inyo ito. Shout out po sa lahat. Sure, nagpahayag na ba ng posisyon si Senator De La Rosa sakaling matuloy ang impeachment kay Vice President Sara? Monica, mananatiling objective o nakabatay lang sa katotohanan, walang bahid ng personal na interes. Ito ang tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna na kung sakali nga na matuloy itong impeachment trial o ang pagdinig sa pagpapaalis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay... Mga kaibigan, anong narinig po natin? Mananaig ang katotohanan, titindig sa katotohanan, walang bahid ng kalukuhan ang gagawin ni Bato. Pagdating pag natuloy itong impeachment laban dito sa kanyang amo na si Sara Duterte. Ito pa. Ay kahit kilala namang malapit na kaalyado ng mga Duterte ang mambabatas. Go! Kapag sinabi ko ba na my vote is sacred and I cannot divulge it to you, maniwala kayong taong bayan? Kung ano yung boto ko? Maniwala kaya sila sa akin? I will vote at the proper time. Right now, I can't give you my vote. Maniwala kayong tao sa akin? Sana maniwala sila. Nako mga kaibigan, usapang naghahamon. Itong si Senador Bato na nakikiusap, nagmamakaawa na maniwala daw tayo kay Bato. Pagdating dito sa ika nga po'y pagdinig ng impeachment tungkol laban kay Sara Duterte ay walang bahid ng pagkakaibigan, bagkos gagawin lang niya
ang kanyang trabaho. Nako ba to? Nananaginip ka ng gising. Yan kasi ang ano eh. Yan ang dapat inaalagaan mo ba to? Yan, inuulitin ko at isaksak mo sa kukuti mo. Yan dapat na salita na kapani-paniwala at mayroong palabra de honor, malinis ang paninindigan bilang isang senador. Malinis ang mga ika nga po ay pagsilbi mo sa taong bayan. Datapwat in relation, bakit ko po nasabi yan? Kahit magpagulong-gulong ka pa, diyan sa kinatatayuan mo, maghapot, magdamag, kahit mag-iyak ka pa, ilang araw kang mag-iyak, kahit anong gawin mo sa sarili mo, at tumarap ka sa social media at manawagan ka na dapat paniwalaan ka ng taong bayan. Wala na. Hindi ka na paniniwalaan ng taong bayan. Senador ba to? Marami na nga dahilan. Hindi mo kasi kahit hindi mo alagaan yan eh. Kung nananalaytay sa iyo ang bilang isang senador na mayroon ka talagang pagsilbi ng tunay at tapat sa taong bayan. Kahit hindi ka manawagan na paniwalaan ka, ay maniniwala sa iyo ang taong bayan. Ay wala ka eh. May katiting. Wala sa puso mo ang tunay at tapat na magsilbi sa Republika ng Pilipinas. Bakit po natin nasabi? Mga mahal kong taga-subaybay, ang pinagsisilbihan nito. Unang-una, silang mga Duterte. Sara Duterte, Kibuloy. Marami na po tayong preba. Mga kaibigan, yan ang gusto kong ipunto. Muli kong inuulit, kahit magpagulong-gulong ka, umiyak ka man na maghapot magdamag. Kahit manawagan ka sa social media na paniwalaan ka. Walang maniniwala sa iyo ba to? Wala kang kredibilidad na. Yan ang itatak mo sa kukuti mo. Nako, kukulangin tayo sa oras eh. Iniklihan ko lang. Ito pa. Gayunman, gaya ng pananaw ng ibang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, aminado si Senador De La Rosa na magdudulot ang impeachment proceedings ng pagkakabahabahagi sa kanilang hanay. Go ahead. Alam naman natin na yung impeachment is a political process. It is not a judicial process. It's a political process. Believe it or not, it's a political process. Saka chances are at lalabas talaga dyan yung political color mo. Chances are na talagang hahantong yan sa kampihan. Political process yan, di ba? Ginagago mo naman ang taong bayan eh. Senador ba to? Mayroon ka pang nalalaman na hantong sa kampihan pagdating sa impeachment. Samantalang kahit walang impeachment, senador ba to? Ay nandiyan na yung kampihan, ikaw lang na senador at iba pa mong mga kasama. Marami yan, marami kayong umahantong sa kampihan kahit walang impeachment. Kaya sinasabi ko nga wala na itong sinasabi na dapat paniwalaan ang lakas ng loob na hantong sa kampihan ang impeachment. Samantalang, ay nandiyan ka nga sa veterans ospital nagbabantay ng mga nagdadrama, nakasangkot ka para lang mapagtakpan si Sara Duterte. Kahit Kibuloy, nandiyan pa rin ang kampihan. Naalala niyo ho yung puncher na isang dokumento ginawa niyang legit. Peking dokumento, ginawa ng legit. Laban sa Pangulo, ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng butas ng dalawang puncher. Pinapalayas nito si Torre para hindi mahuli si Kibuloy. Buti lang si General Torre ay may paninindigan, hindi natakot kay Bato. Hindi naniwala kay Bato. Kung naniwala kay Bato, baka hanggang ngayon, hindi pa nahuli si Kibuloy. Dahil pinapalayas o dyan si General Torre, diyan sa loob ng KOJC. Marami pong iba na magpapatunay ng mga kalukuhan na ginagawa ni Bato na ngayon pag nagsasalita sa social media, ay hindi na ako kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. Nako, ito. Naniniwala rin ang dating Philippine National Police Chief na napag-isipang mabuti ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
nakaplano na yan nakaplano na yan. Well planned yan, well planned. Kaya, we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila agad. Nako, matindi Ano tumanggi ng tukuyin ni Senador De La Rosa kung ito nga ay plano mula sa Malacanang, sa House of Representatives o sino pa mang individual. Yun man ay sinabi ng Senador na hindi anya maganda kung may control si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng impeachment dahil dapat anyang igalang nito ang separasyon ng kapangyarihan. Yan ang latest, balik sa'yo. Nako, ang daming sinasabi ni Bato. Ay kulong na huli na kayo sa mga strategy taktika nyo. Ngayon ay nagmamalinis kayo. Ang dami ang nagbibigay ng public opinion dito. Nako Bato, wag ka na magmalinis. Gusto mo rin na maging vice presidente na papalit kay Sara Duterte sa iyong amo. Ay madami mga nagbibigay ng public opinion dito. Oy Bato, wag ka na mag-ambisyon na papalit kay Sara Duterte. Yan ay pawang public opinion, no, mga kaibigan na nirerespeto po natin kasi importanteng malagaw ang public opinion, mga mahal, kung taga-subaybay. So maliwanag ho, wag po tayong magpadala sa mga sinasabi ni Senador Bato na maninindigan siya sa katotohanan, walang bahid ng kalukuhan. Wag ho tayong maniwala dyan. May mga ebidensya po tayo, prueba na dito ho kay Bato na ito ay pinagsisilbihan lang bilang senador instead na magsilbi ho sa taong bayan ng tunay at tapat, ay pinagsisilbihan po nito ay kanyang amo na si Digong, na kanyang amo na si Sara Duterte. Nagbabantay nga, nagiging gwardiya pa ito eh. Imbis na magtrabaho bilang senado, nandiyan ho, nagagwardya kung saan para lang mapagtakpan itong mga katanungan laban kay Sara Duterte na sa ngayon ho ay humantong na sa impeachment. Maraming impeachment to, mga kaibigan, at mayroon pang susunod daw, di umano, sa Lunes, abangan po natin yan. Eto po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisupport po ang aking second YouTube channel, nandyan po ang link sa comment section, i-click nyo lang po, and i-subscribe siyempre, ito ang aking main YouTube channel, huwag pong kalimutan, mag-subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Bye-bye, palapakan.